or online SEO analysis. Yun nga. So, yan, meron na yan dati. Hosting, Facebook Pixel, business address, listing, online health. Hmm. Eto, meron ng mga bago. Page speed, desktop, then reports. SEO analysis, meron ng keyword, ayun no, yung mga 4 pins, 5 pins na trunking. Ito etong ano guys, alam niyo yung anong ginagamit sa SEO? Ano nga yung bossing? Jobert, yung ginagamit for local SEO? Madami coach, isa doon ng Bright Local for Bright Local. Yung um, ganitong interface, Bright Local, di ba? um, Tsaka actually madami. yung Falcon. Oh, Falcon, isa din yung Falcon. Ayan. So, meron na siya sa prospecting ni JHL. Pang ano talaga to eh. Pang panghakot and local rank tracker. Mga local SEO. Mga local SEO dyan na nag-create ng package. Ito yung pwede nyo isend sa kanila. Oy, hindi tayo ranking for Old East Dallas na na location. Tapos ito yung pwede nyong gawin para mas mapataas pa yung ranking. Sa taas. Ayan, page health, and then reviews and negative reviews. And then you do not, ito, example of reviews that you do not have responses. So, dito mo mabebenta yung reputation management. And then, online reputation. Listing. Yung listing din, meron din si JHL niyan. Additional mga add-ons. And mga pixel, madali na lang yan, guys. Chat widget sa website, website hosting, review replies. So, ayan. May mga bagong inad. Maganda din actually. Maganda to. Merong ganito. Local rank tracker. Meron nga lang tong ano guys. Meron lang tong bayad. Free lang yung report up to I think 5. So above 5 may bayad na. Tingin ko 70 USD. So that's the second one. External tracking, track external forms with tracking script. So hindi na kailangan ng, wala. Not existing. Anong purpose nito? You can now track leads and conversions from external forms using high levels new tracking code. These features allows agencies to capture data and trigger automation from any website or funnel, whether it's built inside or outside the platform. Add the tracking snippet to your external site. Oh, hindi mo na kailangan ng mga webhook if ever, di ba? Yung mga inbound webhook. Directly in your CRM, complete the attribution data. This gives you full visibility into performance across all your marketing touchpoints without relying on third-party integrations. Very nice. Sino na nakapag-try nito? External tracking. So it means, yung ginagawa nating ano before, mga inbound webhook, para matrack yung third party form to JHL. So hindi na siya kailangan. Ilalagay na lang yung mga tracking snippet, and then mapping, and then attribution data. So ganun na siya. Pero walang help article.
unavailable pa yung help article. Paano kaya to? May nakapag-try na? UTM. I'm not sure kung UTM to. Kasi snip, ilalagay siya as, ano eh, yung parang nasa pixel. Remember yung sa pixel? Parang ganun yata yung setup. Parang ano yan, coach? Parang purpose niyan is pag mag-run ka ng PPC or Facebook ads, matatrack mo yung certain location ng leads. Like sa PPC, like mag-run ka ng 1,000 keywords. Locate mo right away kung ano yung keywords na Pinindot. nag-convert. Oh. Nagamit. I think iba to bro. Ito yung Mhm. example, gumamit ka ng WordPress website, 'di ba? Tapos yung form mo doon, yung doon sa WordPress din na form. So, instead na i-inbound webhook mo yung nasa WordPress na form to go high level. So, ang igagawin mo na lang, meron ka na lang tracking snippet or siguro parang ilalagay mo Mm, sa header or sa footer. Tapos, yun na yung magiging webhook mo papunta kay go high level. mm, passing data. Okay, O okay. parang passing data siya na directly CRM na kay JHL. Hindi na mag-Zapier and then Zapier to go high level. Maganda yan kung wala nang ano, wala nang third party O wala consumer. nang, yung sabi dito eh. This gives you full visibility and performance across all marketing touchpoints without relying on third-party integrations. Tsaka ito din oh. Add the tracking snippet to your external site and every form submission is recorded directly in your CRM. Complete with attribution data. Tsaka yung sabi mo, yung mga UTM tracker, Oh, kasi si GHL may attribution data siya na section eh. So, mm, mare-record malalaman. din siya. Oh, So, interesting. Kailan kaya ito malalaunch? Or nakabeta pa to? Ang ganda, maganda to guys. Um, isang use case, ayan, WordPress site. Meron ako naging client dati. WordPress yung site. Instead of, ang ginawa namin, di ba, ang suggestion ko sa inyo kapag WordPress yung site, papalitan mo yung form ng Go High Level form using embedded code. So, i-embed mo yung form doon para makonect pa din sa CRM. So, minsan, kapag i-embed mo yung form, kailangan mo siya ng i-reformat. Kailangan mo siyang dapat mag-fit siya dun sa design nung previous na WordPress na form. And minsan, kapag sa like kung iba-ibang device, hindi siya responsive. Kasi iba yung responsiveness ni Go High Level Form, iba din yung responsiveness dun sa WordPress na website. So minsan nagkakaroon siya ng issue. So, sa client ko naman dati, hindi naman big deal sa kanya. So, nag-proceed kami ng ganong process. Pero tingin ko kung ito available na, so you don't need to replace yung WordPress na form. So, lalagyan mo na lang nung tracking snippet para ma-record yung data directly to go high level, which is very, very convenient. Ito naman, next, Google Business Profile, add messaging and social channels to your GBP. So agencies can now add messaging and social links directly to clients' GBPs, making it easier than ever for local customers to connect. These updates enable you to connect supported messaging apps and social platforms directly from within your GBP settings by consolidating. So tignan natin paano ito turn on. Oh, from your sub-account settings, integration, connect GBP. Once connected na yung Google Business Profile, pwede mo nang i-add yung mga channels doon sa loob. Okay. Meron ba akong GBP? Parang wala akong GBP guys eh.
So, ang gagawin mo lang dito, punta ka sa integrations, and then connect mo yung Google Business Profile. So, dito sa, ayan, Google account, tas lalabas yung Google Analytics. And then, connect yung Google Business Profile. And then, once connected na yung Google Business Profile, meron na siyang option to, ayan, meron na siyang option na pwede kang mag-add ng WhatsApp and other social media. Ito, other social media channels. 'Di ba? So, maganda siya. Yan. So, pwede ka na mag-add ng phone number, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, LinkedIn, TikTok. Tingin ko, possible naman to kung directly kay Google Business Profile ka, mag-a-add nung communication channels. Pero siguro, ang iniisip ni Go High Level, para, like, andito na, di ba? So, part na siya nung GBP integration. So, once connected na yung social media pages, lalabas na siya dito. Ayun, no? Instagram. Tapos lalabas na din yung WhatsApp. So, very nice. Okay din siya. Maganda yung then bulk prospecting in high level. So, another update dun sa prospecting tool. And then, import Stripe products into SaaS configurator. You can now import existing Stripe products directly into the SaaS configurator, making setup faster and more seamless than ever. These updates eliminates the need to manually recreate products. Simply sync them from Stripe and start building or updating your SaaS plans instantly. For agencies, SaaSpreneurs, this means less admin work, fewer errors, and smoother way to align billing between high level and Stripe. Um, Hindi ba siya possible before? Stripe configurator na directly. So, tignan natin. Nag-limit na. Okay. So ayun. It's good to know na possible na yung import ng products from Stripe to SaaS configurator. Coach, meron na kayang payment method na pwedeng gamitin for recurring kahit walang LLC? Yan ang hindi ako sure. Stripe yung gamit ko, bro. Mahirap talaga yung ano. Mahirap talaga yung wala kang LLC. Kapag subscription, mahal yung Stripe pag build ng LLC mahal. Pero for convenience and ito talaga yung gusto natin gawin eh. So worth it naman siya. Ah, kunin mo lang kung Stripe talaga yung purpose mo para kukuha ng LLC. Stripe Atlas, this one. Kasi Stripe talaga nagmamanage nung ano na to, apps, makikita ninyo. So ayan, Stripe Atlas, go for Stripe Atlas para sa LLC. AI introducing intent-based routing in Agent Studio. Turn off. Can you turn off? Wait lang. Yes, kindly turn off. Okay, intent-based routing in Agent Studio leverage an AI writer node to automate conversion routing based on detected user intents. The node. Key benefits. Saan makikita tong Agent Studio? Ano nga yan? Kahit tayo, di ba guys, hindi na tayo. Oh!
Wait lang. May mga bago akong nakikita ha. This one. Pwede ka oo nga, yung, tama ba, MCP? Guys, baka naman, merong mag-discuss dyan about Agent Studio, kung paano siya ginagamit. Agent Builder experience, you can now create multiple agents for the same location, folder in the Agent Builder canvas and manage different versions of your agents. Wow. Oh, AI agents. Oh, di ba? Meron ng mga MCP server, email address, phone number, capture information, image generation, search knowledge base. Hmm, parang parang N8 N2 ah. Pero na bang naka-discover kung ano yung mga use cases nito? Discuss natin sa community, guys. Sa Friday, next Friday calls. Pero sige, aralin natin to. Aralin ko to. Kasi maganda tong ganito. Um, ang question, yung AI agent na ilalagay siya sa snapshot, pwede siyang ilagay na asset sa snapshot. Kasi kung pwede, ayun, maganda yun. Pero kung hindi, pangit naman. Bakit naman hindi? 'Di ba? Mas maganda eh. Oo, sayang naman kung example, gagawa ka ng AI agent from scratch sa halos lahat ng clients mo. So very nice. Meron tayong bago. Agent Studios. Okay. Kung hindi ko binasa yung kung hindi tayo nagkaroon ng session na to, guys, hindi ko makikita na meron palang bagong Agent Studio doon. Contacts, revamp list, view, and smart list. Oh, parang baka no. Yeah, 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 yeah. Pero hindi pa applicable ah. Same pa din to last time. Ug ari jud ka mag-draw mads. Mali yung binigay nilang logs. Mali yung binigay na link sa contacts revamp. Wala pa, guys, hindi pa applicable. Wala pa siya, hindi pa siya nagre-reflect sa bago. Tingnan natin baka nasa beta ng sub account. Enable nga natin to. Internal chat widget performance. O sige, enable na natin yan lahat. Reputation management, use template library to create branded review requests. Magkakaroon ng template library yung review request. Okay. Okay. Ayan, so magkakaroon ng ng template library yung review request, which is good. Accessibility enhancement, top bar, and help drawer. Mhm. Ano yan? Ano yung top bar and help drawer?
Voice over compatibility stop. Mahirap guys kapag visual learner. Tapos walang graphics, walang image. Kailangan mong basahin lahat. Oh, basta. Top bar and help drawer. Oo, babasahin mo lahat. Wala bang image dyan para mas mabilis kong magets? New drip mode architecture. The new drip mode in bulk action improves reliability and pacing for mass outreach campaigns. Instead of sending large volumes at once, messaging and updates are now delivered intelligently. Kita ko to. Kahapon, when I'm creating an email, and also at training sa team nung isa kong client. Ito siya guys. If we go to campaigns, create tayo ng campaign. Example, this one. Ayan. So, meron ng smart send. This one. Smart sends unlocks after at least 1,000 emails have been delivered from your location within the past 60 days. Once this condition is met, Smart Send will enable automatically. So, meron siyang requirement na dapat 1,000 emails na yung nasend mo. Para naka-warm up na yung dedicated domain. Yung sending domain mo. Okay. So, ini-improve niya yung drip mode na sending para hindi masira yung dedicated domain. Conversation AI enhanced and smarter prompt logic. Conversation AI just got smarter with improved prompt logic and context handling. This update helps AI-driven responses sounds more natural, stay on topic, understand intent with greater accuracy. Agencies using AI for chat and lead engagement will see better conversion outcomes and more human-like experience for prospect. I agree with this. We are running conversation AI sa page. So, mga nag-message sa page dyan, di ba? Let's see. Tignan natin sa page namin, guys, ha. Majority of the responses na andito is conversation AI. So, tignan natin. na, eto guys, nakakatuwa na alam mo na bot yung nagre-respond tapos nire-react nila ng heart. So Marco, sorry. Nakita namin yung conversation but nagre-react sila ng heart. Parang angas ah. Chat, siguro, di ba kung nagre-react ka ng heart, ibig sabihin nun, akala mo, kausap mo talaga is yung admin or yung someone from the other side, di ba? Ito, asan ba yung start ng conversation? Wait lang, ito. Hi, pwede po bang malaman kung may access pa rin po ako sa recorded training at portal ng JHL Champs? Yes po, may access kayo recording at portal for up to 1 year ng training. Pwede pong balikan anytime within that period. Tapos, di ko po kasi makita kung paano mag-login. Ngayon lang po ako kasi ako nagla-login talaga. At di ko po alam username at password. Hanapin mo po sa email mo yung welcome email. Ito guys, hindi namin to respond ha. Respond to nung chatbot. Welcome email from JHL Champs. Nasa baba po yung button. And then, remember, yung hyphen ba tawag? Yung pa horizontal line. Di ba si ChatGPT lang naman talaga gumagamit niyan. M-dash, ayan. Click mo yun and then set your password para makapasok sa portal. Wala pa rin nag-a-accept sa akin sa FB group. Bakit naman? Pwede kang later, after nung call, Sir Dominic, ano natin, accept natin.
Di ko po talaga makita yung login button. Kanina pa ako naghahanap sa Gmail. No worries, check mo pa rin yung spam folders ng email. If wala pa rin, I'll notify. Eto, sa NetApp ko na to. Itong generic na response na I'll notify our technical team. Message mo lang kami ulit for follow-up. Ito, generic response ko na to na trinain. Hi po, wala po talaga. Sorry sa abala. No worries po. I'll message the technical team. So, ipaulit-ulit na siya dyan. Thank you for your patience. Pwede mo magtanong since early batch po ako. June po kasi ako nag-enroll. Yung bagong batch po ba yung ituturo? Same sa previous. Yes po, halos same ang ituturo bawat batch. Beginner friendly, step by step at updated lagi kapag may bagong features in high level. Training. Portal, nag-update po ng training. Yes po, nag-update din ng training sa portal kapag may mga bagong features. Walang ato. Maraming salamat po sa mabilisang sagot. Mabilisang, syempre, bot yung ano, di ba? O, para na siyang tao. Tapos, imagine guys, Tagalog to Taglish. So, how much more kung pure English na conversation? Ngayon lang po kasi ako nagka-time para mag-aral dahil busy po sa client at ibang bagay. Walang anuman, super understandable yan. Busy talaga ang life, lalo na pag may clients. Di ba? Angas mo ha. Good thing may access kayo sa recording for 1 year, so anytime na may free time kayo, pwede kayong balikan at aralin. Kaya mo yan. Di ba? Meron pang motivating ano. Kaya mo yan. If may questions ka pa, message ka lang ulit. Tapos meron pang pa-flex tsaka emoji. Angas ah. Salamat po yung login dito sa portal na nang need talaga. Thank you din po yung portal link ay nasa welcome email. If di nyo pa makita, ipa-follow up ko po sa technical team. Tapos eto, pa-follow up na lang po kasi di ko talaga makita. Kanina pa ako naghahanap. Salamat. Na-follow up ko na po yung technical team ang concern nyo. Hintayin na lang po yung confirmation email. If di pa rin maayos today, message nyo lang ulit kami. So, ayan, check namin yan later. Yung ano ni Marco. So, paano yan sineset up, coach? Meron tayong discussion ito, yung conversation AI, yung pang-apat na challenge. Ganun ko po sineset up yung conversation AI ko. Definitely, mas maganda na yung response ngayon compared before. And kahit na paikot-ikot yung conversation, nakaka-create siya ng ano, ng mas magandang version na hindi nakatulad nung recent na response. So that's one. I agree with this. Agree ako dun sa upgrade nila na smarter bot. Pwede din yan sa TikTok DM responses. Hindi ata. Hindi ata pwede sa TikTok. Ano lang, chatbot. Let's see. Tingnan natin ha. Ayan. Instagram, Facebook, SMS, chat widget, live chat, WhatsApp. Wala pa pong TikTok. Wala pang TikTok, wala pang LinkedIn. Sayang no, kung meron lang sana. And the next, reputation management, new competitor analysis. Competitor analysis, ayun, wala. So skip lang natin yung mga wala pang help article, guys. Kasi for sure, wala pa ding, hindi pa yan na-update or wala pa sa beta test, kumbaga. Unified payment options across all SaaS location. The unified payment options updates brings consistent billing methods across all SaaS location, whether clients pay by card. Experience. Okay. So, yung mga SaaS update, hindi ko masyadong feel eh. Hindi ko masyadong ano yung difference niya before. Hindi ko masyadong nakikita yung difference niya before. Agency user have access to pay using card, pay using wallet, and pay using agency. Okay. So, meron ka lang option.
Now, you can pay using the card or you can pay using wallet for location users or sub-account users. For agency naman, meron ng tatlong option. Pay using card, pay using wallet, or pay using the agency card. Ito yung problem namin guys sa SaaS na build namin before. Yung version 2, yung V2, pangit, ang daming bug, daming error sa payment. Yung version 1 maganda, yung dati pa talaga sa Stripe. Yung version 2, transfer namin yung mga plans from version 2 to version 1. Kasi maraming mga failed payments, maraming error yung version 2. Ayan o, pay using card, wallet, or charge to agency. Kaya kailangan talaga naka-revealing yung accounts. Webinar, recurring webinar event settings. Recurring webinar settings make it simple to run automated sessions without manually creating new events each time. So, tignan natin. Tignan natin kung okay. So, yun lang. Yun lang naman siya. So, let's go to sites. And then webinars. And then meron na tayong option. Ito, enable recurring webinar. Okay. Okay. So, yun lang siya. Para automated na yung mga announcements. Social planner, social listening or nabobo. Listening now live. Galing kasi sa sa Google listing. Kaya pagkabasa, listening. Okay. Yan si iPhone. Rename ka, iPhone. Hello, hello. Ayan. Ayan. Social planner. And then, so asan yung listening? Social listening now live. Anong purpose? Now includes giving customers and agency the power to monitor brand mentions and keyword across major platforms. Client reputation, real-time conversations. Mababasa kaya yung Reddit? Kung ma-mention ka sa Reddit, mababasa kaya? Try natin dito sa isa. Eto, social listening. So, lalabas na yung mga Google Trends, Pinterest keywords. You're already seeing social trends in action. Soon, we're expanding with in-depth analysis smarter. Okay. Okay. All right. Yung comments. Ito din, bago din tong comments. Yun nga. Pero parang wala pang lumalabas. Bakit wala pang lumalabas na comments? Na-connected naman yung Facebook. Nyek. So, ayan. So, ganun lang naman siya. Social listening. So, meron pa daw silang gagawing update dito. So, let's see. Ano pa yung update na lalabas dyan?
Payments, managing granular permissions for payments. Okay, so magkakaroon na ng fine-tune control over who can access, edit, or manage transactions. These improvement enhances financial security and accountability while enabling multi-user teams to operate efficiently without compromising sensitive data. All right. So meron na siyang option na pwede mo nang ma-assign kung sino lang yung magmamanage ng payments. Depende na siya sa user. So tignan natin, user, for example, ito. Payments. Hmm. Ito ba? Ito yatang part na to. Yep, I think this part. So, mag-turn on, turn off mo na. So, payment settings, payments. So, that part. Funnels, element templates in page builder. Bakit iba UI ng JHL mo, Coach JB? Ginagamit ko for client. Ano yung UI? Iba yung UI. Bakit iba yung UI? Yung black ba? Yung black tsaka blue? Ano yan? Custom. CSS. CSS code. Para bumagay sa brand. Sa Funnel Genie brand. Example sa marketing. Ganun din siya. Meron siyang konting... Or what do you mean UI? Yung exact na mga menu? Kasi yung colors lang, yan yung iniba. Pero yung exact na mga menu, baka limited lang yung access. Ano ba? Agency admin ka? Or sub-account lang? Kung sub-account, baka agency admin. Bakit kaya? Screenshot mo. Screenshot mo, tapos lagay mo dito sa sa chat. Kung ano yung kaibahan. Sige. Try mo nga. So, funnels, merong element templates in page builder. Element template, ano yun? Sites, and then, so ayan, tapos, okay, and then, yung button, yes. So masisave na siya as element. Yan lang pala. Kala mo kung ano nang... Okay. So, instead na separate siya so, instead na isi-save mo yung the whole section, so masisave mo na yung element lang mismo. Oo. Parang seventh element. Ano yan? Anime ba yan? Oo, tama. Yung dalawang dominate, tama yan. Kailangan i-activate sa agency end, sa agency's end. Tsaka yung mga, ano lang yan, CSS lang yan, yung mga pangalan, iniba nila. Yung emails and socials, iniba lang nila yung pangalan. Parehas din yung JHL.
So technically, ang magagawa mo, kaya mo nang isave or pwede mo nang isave yung specific element. So, ayan. Go tayo sa edit. Tapos, oh, ganun naman. Parehas naman. Kailangan mo pang i-connect. Ma'am Jen, kailangan mo pang i-connect yung social media. After ma-connect mo ang social media page, ganun na yung itsura. So, ito, pwede mo na itong ma-save. Oh, meron na nga siyang save option, guys. Ito, yung maliit na katabi ng settings. So, settings, and then save element. And then, lalabas yung save element dito sa, asan? Asan lalabas? Try nga natin. Sample button. So, saan siya lalabas? Save assets. Hindi, save assets. Lalabas siya sa save assets. And then, element templates. And then, dito na. Okay, very handy. And then, I believe applicable siya sa buong sub-account. Pero let's see kung hindi siguro magre-reflect sa ibang sub-account. Ayan, so all good tayo dun. Ganun lang naman siya, magkakaroon na ng element template. Template library available for all plans. Alright, so dati kasi guys, hindi available yung template library for 97. Itong template library. Hindi mo to ma-edit kung $97 plan. Pero ngayon, ma-edit mo na siya kahit anong plan. 97, 297, 247, 297. Tsaka yung 497. So, ayan, maganda. Nice. So, next. Conversation AI, new knowledge sources, support quality. New knowledge sources, support, and quality upgrades. So, Conversation AI now supports additional knowledge sources and delivers more natural context-aware responses. FAQ, website data, leading to smarter interactions and more accurate lead engagement. Yep, as we can see kanina sa chatbot na binild namin, mas gumanda. Mas gumanda guys. Alam nyo naman dati, 'di ba? Mas prefer ko yung close bot. Pero for convenience and easier setup. Tsaka nag-upgrade, merong buko. Nag-upgrade kasi si Closebot, guys. Meron na siyang version 2. So yung version 2, mas complex na yung setup. Well, malaki na, malawak na yung capabilities. Pero the for the purpose na magkaroon lang ng automatic responses dun sa page, tingin ko hindi ko na kailangan yung Closebot. Kaya ngayon, maganda na mas na-improve, nag-upgrade yung conversation AI ni JHL. Kasi yun na talaga yung ginagamit ko. Dati kasi gumagamit ako ng Closebot. So, good thing. It's another add-on or service that you can provide to your clients, yung chatbots. Kahit ako, di ba, gamit na gamit ko siya, especially for those running ads. Decline, wag lang po. Yan. So, next naman, reselling product-specific cancellation reasons. Agencies can now capture product-specific cancellation reasons when clients downgrade or cancel subscription. This data helps identify patterns, improve retention. Okay, so meron ng
product-specific cancellation reasons. Reselling special prices for SaaS sub-accounts. Agencies to customize pricing for specific clients or groups. Okay, so meron ng special prices. Tingnan natin. Custom deals on the fly. Offer promotional rates, enterprise discounts, or market test new price points without editing your master plan. Faster checkout. Conversion wizard. Metadata aware reuse. Ano yung, okay, sige nga. Manage clients. And then, go to SaaS. And then, select plan. Meron na siyang create a special price na option. Another use case nito guys, may instances kami before na yung client nagbabayad ng $497 per month. So, hindi lang yung subscription. Meron din yung mga group call, group coaching, mga ganun sa isa kong client. Now, yung client na yon instead na i-cancel niya, so, ang ginawa niya, magda-downgrade na lang daw siya. Tapos, binigyan siya ng initial price, which is yun yung downgrade price nung agency. Sabi niya, mas mahal pa daw. So, instead na gumawa ka pa ng bagong SaaS plan or SaaS package, di ba? So, ang gagawin mo na lang, click mo na lang yung special price and then, yun na lang yung i-edit mo. So, mas maganda to. Definitely yung special price. Create special price. Kasi kung hindi ka gagawa, kung wala tong create special price, ang gagawin mo, punta ka ulit sa SaaS configurator, create ka ulit ng bagong plan or bagong package, and then after pa, siguro mga few minutes pa, dun pa pwedeng i-downgrade dun sa initial plan ng client. Now, para mas madali, eto na lang, like few clicks na lang away to do the same process. So that's it. And then SaaS modify SaaS plan category and plan level. Agencies can now modify SaaS plan categories and level on the fly, restructuring tiers or rolling out new packages. These updates gives you total flexibility without disrupting active subscription. Okay, so very nice. Meron ng modify nung SaaS plan and categories. Threads integration or threads lang ata tawag dyan eh. Yung sa Meta, parang Twitter. Sa Insta, sa Insta. Connected sa Insta, connected sa Meta. And then WordPress website performance report. So ito yung WordPress hosting. Yun nga, WordPress hosting nga kailangan. Manage website, performance report. And then lalabas yung reports dito, mobile, desktop, core web vitals, audit page. Ayan. So, meron ng mga bagong report for WordPress hosting. Ito yung WordPress website na naka-host kay Go High Level. Custom values added. You can now use custom values within WordPress, allowing dynamic insertion of personalized or campaign-specific content directly into sales to site pages. Tignan natin.
connected to lead connector. Ayan, lumabas na yung custom values. And then, Pilipinas, from Puerto Princesa, Palawan. ayan. So, makikita niyo yung custom values dito. For WordPress site hosted in JHL. For AI, auto-refresh of knowledge-based trained links. Okay. So, meron ng auto-refresh. Kasi dati, kailangan mo siyang i-manual. Diba? Yung mga knowledge base natin dito, kailangan manual. Oh, so wala tong knowledge base yung isa. So, yep. Straightforward lang. E-commerce store, manual, and smart collections for products. Ayan. So, payments, products. Oh, orange hoodie, hoodie with logo, smart collections. Oh, pwede ka na makapag-set ng condition sa ano, sa products, sa collection. Oh, so instead of ito, smart existing and future product that match the conditions you set will automatically be added to this collection. Let's say for example, lalagay ka ng collection na ano bang tawag nung mga bagong dating? New collection. Di, merong term, di ba? Yung mga bagong dating na mga products, ang tawag nun, sasagutin ng new collection, no? Tama naman, new collection yung tawag, pero may other term ba doon? Basta, example, new collection, new arrival, ayan, thank you, thank you, JM. Di ba, new arrival. So, magsiset ka ng condition na kapag, let's say, kapag yung product na ginawa mo with, meron pa siyang 100 na pieces sa inventory, dun mo siya ilalagay sa new arrival na collection. 'Di ba? So, yan yung pwedeng iset mo na condition dito. So, that's parang hindi mo na kailangan every now and then i-connect mo siya dun sa collections. Kasi as long as, let's say for example, na-set mo na kapag merong 50 plus sa inventory, ilalagay mo sa new arrivals na collection. Tapos yung collection mo na yan, syempre, pwede mong ilagay na showcase dun sa e-commerce store. So, ayan, magandang ano siya, upgrade. So, chat widget, configure AI agent name and call recording notice. So, eto, interested tayo syempre, di ba, basta mga AI-related updates. So, sa chat widget, pwede na tayong ito gusto natin, guys. Mayroong mga image. Di ba? Hindi natin babasahin. Alam na natin, no? Ayan. So, agent 20261, talk to us, and then available na yung web voice calls. Ayan. So, for our AI challenge, yung pangalawa nating challenge doon is to set up the voice AI, di ba? So, instead of mag-add ka ng phone number dun sa chat widget, pwede na yung voice agent mismo or voice AI agent mismo ilalagay mo. So, try natin. Let's go to sites and then chat widget. And then gawa tayo ng chat widget. WhatsApp, live, all-in-one. So, I think live. Live, di ba dapat? Tingnan natin. Basta, try na lang natin.
Live and then meron na ba? Wala pa ata. Oo. So separate ano siya? Separate chat type. So voice AI yung pangalan nung. So wala pa siya guys. Hindi pa siya available sa sub-accounts. Try natin. Ulit. All-in-one, SMS, email. So wala talaga. Wala pang voice. Pero yun nga, that's the next move. And lalabas yung agent list. And then isi-save mo siya. Ayan. So, mako-connect mo na yung voice AI doon. Tingnan natin kung andito na sa beta. Settings. And then labs. And then voice. Web. Sub-accounts. Wala pa nga guys. Wala pa siyang voice AI. Or the right term is AI agent. Try natin to. MCP. So, not available pa as of right now. But, yeah. Yan, hintayin natin to. Magandang add-on to, especially dun sa challenge natin. So, that's one. And then, next. QR code. Bulk action, renaming, and copy link shortcut. Ang iniisip ko for QR codes, alam niyo yung ticketing system na yung verification nung ticket nila is via QR. Yun sana yung gusto kong i-build na system eh. Let's say for example, merong registration page. Live, live event or physical event. So kapag mag-sign up sila dun sa registration page, makaka-receive sila ng email with their verification ticket or ticket nila, event ticket. And then dun sa event ticket, merong QR code. So yung QR code na generate dun, dapat iba-iba siya per registrant. Kasi kung magkaparehas sila, baka gawin nung iba, copy-paste lang nila yung QR sa email, tapos screenshot lang niya, tapos doon na ipapakita. So, dapat iba-iba siya. Pero, kahit iba-iba siya, verifiable na kapag scan mo tong QR na to, lalabas yung pangalan, lalabas yung details ng contact, and also yung, example, yung in-avail nila na like VIP ba, Gen Ad ba, ganun, di ba? So, ganun yung naiisip ko sana na pwedeng gawin sa automation. Kaso, iba pa, hindi pa siya possible ata. Bulk action, renaming, and copy link shortcuts. Sige, tingnan natin. Yan, QR codes. And then, yan, select. So pwede na mag-bulk download. Tapos, rename. Add, move to folder. Pwede na din i-delete.
Sorry. Copy link. Ayun. Ayan, so simpleng adjustment lang naman, not too deep na adjustment. Hindi pa ata available or possible yung sinasabi kong QR code yung magiging verification. And then social planner, comment management. So nakita na natin kanina, meron ng comments. Snapshot, new custom reports. So you can now include custom reports when building or sharing snapshots. This enhances allows replicate dashboards and analytics views as part of the account templates. So yung custom report sa dashboard, pwede na siyang ilagay sa snapshots. Example, itong dashboard na to. Tapos i-customize mo yung dashboard. Yung mga widget, i-customize mo. Pwede na siyang ilagay sa snapshot. Very nice. CSV, Blog Importer. So, ayan, I think straightforward naman siya. Meta add widgets and insights. Oh, okay. So, meron ng bagong reporting. Website purchase, meta add clicks. So, dashboard, and then, saan lalabas? Meta. Sige nga, try nga natin. Default dashboard. Ay, wait. Edit dashboard, add widgets. So, add widgets. Custom. Meta. Ito, meron na, meta ads. Ayan guys, meron na. Maganda to. Meron ng meta ads na performance tracker. So, kahit ako, I always watch. I always monitor. Kasi nag-run tayo ng Facebook ads. I always monitor these metrics. So, imagine yung client mo na hindi masyadong techy or for convenience, di ba? So, ilalagay mo na yung mga meta ad clicks, amount spent, cost per conversion, especially this one. Gusto talaga makita ng clients yan. Ano pa ba? Conversions, of course. So, itong mga metrics na to, pwede mo na siyang ilagay sa dashboard. So, convenient kay client. Meron lang yan sa agency account. Pag sub-account lang wala, coach. Tingin ko meron. Meron naman to sa sub-account. Check nyo nga, guys. Sa sub-account. Go to add widget and then scroll down to meta ads. Check, guys, if available. So, very nice. Ang ganda. Maganda yun, guys. Blue Sky integration. Hindi ko pa alam kung ano yung Blue Sky, but I think that's another Blue Sky. So, social media platform. Social media as it should be. Find your community among millions of users. Oh, it's my first time to open this app. Forbes. Oh, galing ah. Wala akong widget. Funnel Genie ba yan? Sa agency lang ata. Sa agency lang ata possible yung yung pag-add ng widget. I will check later kung paano yan gagawin. Or try to
wala tong ganito, wala tong edit dashboard, no? Sige nga, Ma'am Florence. Baka meron lang ano yan, meron lang option to turn on. So, ayun guys, for meta ads, very nice. And then, media library, built-in image editor. Ito, maganda din to. So, di ba, hindi mo na kailangan ng Canva. Doon ka na mismo sa media library mag-edit. Pero basic editing lang, guys. Crop lang yan, crop. Let's see. Try natin. Media storage. So, wala pa siya, hindi pa available. So, select an image. Ang gulo naman nun. Edit. Wala pang edit, boss. Wala pang edit, so hindi pa siya available. Ito yung papakita nila. Edit, and then pwede mo siyang i-crop, horizontal, vertical flip. Filters, you can add filters. And then, ayan, yung mga filters, brightness, adjustment, saturation, which is nice. Adding text, okay? So, pwede ka din mag-add ng text. Stickers, emojis, shapes, tsaka merong brush. Tsaka yun. Maganda to. To be honest, maganda to. Especially sa mga nagre-resize ng mga image dyan. 'Di ba? Mas madali na siya. Kung meron ng direct to, agency lang, walang option sa sub-account. Yun lang. Baka meron lang ito turn on sa end ng agency. Try ko sa end ko. Baka meron lang yung kailangan i-turn on. Snapshots, version management. So, meron ng mga version ang snapshots, which is good para if ever gusto mo siyang example, meron kang inad na mga assets, tas by the end, mas gusto mo pala yung mga mas simpleng version niya, yung version 1. So, pwede mo siyang ibalik dun sa version 1. Allow downgrade with configurable deflections. Agencies can now enable SaaS plan downgrades with built-in deflection options to retain clients. Before a downgrade is completed, users can be presented with custom offers, incentives, or survey designed to reduce churn. This feature empowers agencies to manage. Okay, so meron ng mas more options or pwede ka nang magbigay ng offer if ever someone will do downgrade or cancel yung subscription. Snapshots introducing the new design system or UI. So, merong bagong UI ang snapshot. Let's see. Ayan, so nakalist na siya. Ayan, nakalist na yung snapshots. So, dati kasi, nakalist naman pero hindi siya ganito na maganda yung columns. Tsaka meron na siyang mga version. Version 1, version 2, created on, last updated. So, very nice. Affiliate Manager, guided import experience for first promoter campaigns. Oh, ano yan? Nasa half na tayo, guys. Tas 30 minutes na lang. So, campaigns, connect account. So yung mga nag-sign up sa first promoter before, pwede na nilang i-connect kay Go High Level. Very nice.
Okay, very good. Conversation AI bots can now respond to images. Okay. Conversation AI bots can now interpret and respond to images shared in chat, opening new opportunities for interactive engagement. Wow. Whether it's reading screenshots, identifying uploaded documents, or recognizing visual content, this enhances brings multimodal intelligence to AI-powered conversations. Agencies and customer can now deliver smarter, more human-like support experience that go beyond text. Wow! Ba't ako na-amaze, guys? Kasi 'di ba, meron tayong parang close bot na talaga. Meron tayong sa page namin, sa page ng JHL Champs, merong nagbabayad ng GCash. And right now, I'm using Stripe for the payment. So credit card, debit cards, PayPal, ganun pala yung available. Pero kung gusto nila ng GCash payment, most of the time kapag magsisend sila ng receipt or yun nga, resibo na ay nagsend ako ng GCash sa account na to, ang ginagawa ko, tinitrain ko ang bot na kapag mag-send ng message, regardless kung ano yung content ng message, sasabihin ng bot na uh, thank you for sending this over. I will check with the team to confirm this image or something like that. Basta generic na response. Pero right now, yung bot, pwede nilang basahin na GCash yung payment. So, pwede nilang i-respond na give us a few minutes ang tawag nito, to confirm it on our end, and then we will send the confirmation message or information via email. Diba? Something like that, right? So, mas maganda na makikita nila. Tapos, if ever, meron din kasi ibang mga nagtatanong na, example, ida-download nila yung post na nasa ads. Tapos tatanungin nila, available po ba tong training na to? Tapos isi-send nila yung image. So kung yung chatbot na magre-respond nun, maguguluhan kung ano ba yung training na ibig sabihin nung nag-i-enquire. Pero ngayon, since alam na ma-identify niya na yung image, mababasa niya na yung text or yung screenshot, so it means, pwede na siyang mag-response, ay, simplified training pala, ay, in-depth training pala yung ibig sabihin nung ano. So, very, very nice. And also, for example, yung mga magpapasupport, like, sasabihin, paano po i-connect tong ganito sa ganito? Or, paano po, nagkakaroon po ng error yung email? O, di ba? For example lang. So, may identify nung bot kung ano yung screenshot na sinend or image na sinend. And there's a possibility na makakabigay siya ng advice or ng ano yung pwedeng gawin. 'Di ba? So, for chat support, maganda na siya. Especially for SaaS or makakabigay na siya ng initial recommendation, tapos pwede mong dagdagan dun sa initial recommendation. I will notify the technical team to for this issue or for this concern. So, pwede na ganun. At least, meron ng first level na response. So, yung another na mayroon pang mas kailangan ng human intervention, then dun na papasok yung mga second level support. So, very nice. I am amazed na meron pa lang tong, hindi ko, yun nga, again guys, if wala tayong ganitong session, hindi ko to malalaman na meron pa lang upgrade si Conversation AI. So, alright, move on tayo sa next. Masyado tayong madaldal, di ba? Contacts. Add contact modal upgrade and customizations. Contact modal. Asan ba yung part na yung contact modal? Let's see. Alright, so contact. So, hindi pa ganito yung itsura ng contacts ko. Customize form. Date of birth required. So, assessing the add contact model. What's the purpose? Ay, okay.
So, para siyang pop-up na pwede ka nang mag-add ng contact. And then, to validate your team. Tapos, required. Ano yung mga required information dun sa add contact. Yan. So, customize fields for add contact. So, pwede mo na i-customize yung add contact form or add contact modal. Yung pop-up. Para, ayan. Para kung ano yung necessary details na gusto mong ilagay na required talaga for all of the contacts. Yan. Lalabas na siya dyan sa add contact. So, ayun, okay. Good. Prospecting PDF customization in marketing audit report. So, ayun, paulit-ulit yung. And conversation AI. Multiple calendar support for appointment booking action. Very nice. So, sabi ulit ni Dominic, parang close bot na ulit. 'Di ba? Ganito din sa close bot, pwede na yung multiple calendar. So, very nice na available na din siya sa Conversation AI. Saan makita this updates, GHL? Was trying to type this one. Level up 2025. Ito. Check nyo yung mga updates dito, guys. Yan. So, smart calendar detection. I want to consult alright. So, meron din siyang smart calendar detection. So, depende kung ano yung keyword na, example, I want to book an appointment with JB for a discovery call. So, hahanapin niya yung discovery call calendar. Na pagsasabihin naman, I want to book for JB for a training call or one-on-one consultation. So, hahanapin niya yung one-on-one consultation na calendar. So, AI na yung magde-detect kung ano yung calendar na gagamitin. So, which means na dapat yung calendar management mo din is maganda. Kasi baka dalawa yung ginawa mong discovery call calendar. Baka mag-book dun sa luma or yung mga outdated na calendar mo. So, kailangan mong i-manage properly, i-remove yung kailangan i-remove, i-keep yung kailangan i-keep, tapos dapat merong difference between the calendar names. Okay? Calendar names, description, and optional keywords. Ayan yung basis ng smart calendar detection. Very nice. SAS introducing banners management. Banners management. So let's see. Interesting. Ano yan? Okay. Parang ano, no? So meron ka ng, dati kasi, yung mga banners na lumalabas, yung mga, like, example, out of wallet or wala nang balance yung wallet. So, eto, mamamanage mo na yung mga banners na ganun. Right. So, sa SAS, ano siya? Sa SAS na setting. So, let's see kung available na. Oops. So, ngayon, tingnan natin. App Marketplace. Sa baba ng App Marketplace. So, wala pa. So, wala pa siya ngayon. Pero, for sure, lalabas din yan. Okay, now scroll down tayo, dashboard and reporting, sub-account dashboard and custom reports. Now available on all plans. Ito yung tanong kanina ni Ma'am Florence. So magiging available na siya sa lahat ng plans going forward. Sub-account dashboard and custom reports are now accessible on all plan levels, empowering every customer and agency to deliver professional analytics and performance tracking to clients. Alright, so tailored to each sub-account. So, magiging available na siya soon. Ngayon, hindi pa. So, opportunities, new pipeline permissions. Okay, new pipeline permission updates now gives you full control over who can access and edit specific pipelines. So, this will be sa staff. So, visible only to authorized staff. So, another staff management.
Check ko to, Ma'am Florence. Yung enable nung dashboard. Thank you. So, ayan, new pipelines permission, yung mga staff, you can manage, you can add, remove, yung mga yung mga access nila sa pag-edit ng mga permit ng pipelines or opportunities. Forms and surveys, address auto-complete for all accounts. All right, very straightforward. Google Places API, okay? So, custom objects, opportunity association. So, we already discussed before yung custom objects. So, ito yung additional na. Ayan, pwede ka na maglagay ng association under the custom objects. Associate new contact. Viewing association in the CRM. This view. So, ito yung mga use case. Link multiple property custom objects to a single opportunity or buyer to see all properties a client is interested in. This gives agents quick visibility into each buyer's options. Okay, so link mo yung multiple property custom objects to the buyer. And then events naman, connect event custom objects with their related sponsorship deal opportunities. Manage, understand which deal are tied to each events. So, you can add more associations or, yun nga, you can add more, let's say, for example, a buyer nung real estate. Pwede ka mag-add ng association doon na yung association na ilalagay mo sa custom objects are the listing or the properties na possible or could be interested yung buyer. Para kung ikaw yung property agent, makikita mo na kung ano yung mga properties, ano yung mga building, or ano yung mga lots na possible si buyer na bibilhin or i-view. Kumbaga, di ba? So, that's it. Insurance naman, associate policy or quote custom objects to corresponding opportunities. Ayan, agents can easily track the policy, quote, and opportunity all from a single view. Very nice. Ito, another update for quizzes, personality style quizzes, and editor upgrade. So the quizzes tool now supports personality style quizzes, allowing you to build interactive experience that segment audience based on responses. The upgraded editor includes better logic controls, design flexibility, and progress tracking, perfect for lead generation agencies. And customer can now craft engaging quizzes that not only capture leads but also qualify them with insight-rich data ready for automated follow-up. Haba nung binasa, no? So, ayan, quiz, manage category, and then, pwede ka mag-add ng category, and then, default quiz, overall score, header, mag-add ng section, individual category. Okay, so there are more additional settings and options for quizzes. So, very nice. Check na lang to. So, dashboard reporting, create widgets using custom objects. Ayan. So, dashboard. And then, pwede kang mag-add ng widget. Ayan. Under custom, total dogs, count of dogs over time, dogs table view. So, yung dogs, guys, yan yung ginawa niyang custom objects. So, for example, ito dogs, di ba?
let's say for example, yung sub-account or yung business is a pet care. So yung pangalan na JV, let's say si JV, meron siyang 3 aso. So si JV, meron siyang aso na si Princess, si Prince, tsaka si Duchess. So yung 3 aso ni JV, gustong makita ng business na, for example, how many dogs na meron si JV. And then, doon nila makikita yung opportunity value kay JB. Like, for example, 1 dog is equals to 2,000 for grooming every month. So, for JB, meron siyang opportunity value na 6,000. So, pwedeng ganong senaryo. Diba? Kung makikita nila yung total dogs, and then, pwede din, itong mga sum of dogs weight. So, ano yung mga timbang ng mga bawat aso. And then, count of dogs over time. So, like, for example, ilang aso yung dinadala every month. So, mga ganong senaryo, right? So, ayan, pwede nang mailagay siya sa dashboard. Very nice. Great, great. Custom HTML pages for WordPress. So, and WordPress, okay na yan. Form, survey, and quizzes, elements, and slide cloning. Ano yung slide cloning? Oh, okay. Okay. So, pwede nang ma-duplicate. Hindi pala. Hindi siya na-duplicate before, yung survey. Hindi siya na-duplicate. Okay, interesting. So, pwede na siyang ma-duplicate or ma-clone. And then, e-commerce store, Printify integration. Okay, maganda din to. So, if you don't know Printify, ito yung platform na ginagamit yung mga print-on-demand na business model. So, pwede na siyang i-integrate yung Printify kay JHL. So, punta lang sa App Marketplace and then Printify. Alright. Nice. So, meron na integration for Printify. And then, custom objects now available across all plans and increased limit. So, meron ng additional. And then, quizzes section and score tier control, e-commerce shipping charges. Email, best time recommendation in email marketing. Okay, maganda din to. Voice AI, new voice AI chat widget. So, I think ito yung nakita natin kanina. Yan, built-in na voice AI chat widget. So, I'm not a robot. Alam niyo kung bakit nila nilalagyan ng I'm not a robot? Kasi, pwede kang sa ibang platform ng voice AI, pwede kang mag-outbound call. So, siguro, iniisip nila, what if yung tumatawag dito sa voice AI is AI din. Yung nag-outbound call, AI din. So, nilagyan nila ng I'm not a robot para yung kausap ng voice AI is tao. Kasi, di ba, kung pareha silang AI, magsasagutan sila ng magsasagutan. Like, just going in circle lang. Walang mapapala, kumbaga. So, yeah, wala lang. Nakakatawa lang, merong captcha. Ayan, so voice AI. So, as of now, wala pang, ayan, hindi pa available yung voice AI sa atin. And then, payment integration, smoother and more secure payments with 3DS on Square. Okay, Square. Communities, go live feature. I'm waiting for this na makita natin. Go live, meetings and meeting room, streaming room, communities, groups, and then log in, and then go live. So let's try this. So let's go to JHL Philippines. And then punta tayo sa memberships. And then go to communities, groups. Try natin to. Log in sa ating portal. And then let's see if meron ng live. Wala pang live. Pero baka merong settings.
Wala pa nga siya, guys. So, go live button near posting tab. Ayan. Oh, so 'di ba? Hindi na kailangan yung Discord natin dito. Going forward, dito na tayo magkakaroon ng mga co-working sessions. Tapos pwede pa siyang i-live sa Facebook. Ah, sige. Well, ano to, relevant to sa gagawin natin mamaya. Okay, so bibilisan na natin guys. So meron ng Go Live feature, chat widget attachment in live chat. So pwede na mag-add ng attachment. Conversation AI bots can now respond to audio. Very nice. So pwede na siyang mag-respond sa picture, sa image. Pwede rin siyang mag-respond sa audio. Okay, galing ah. Smart tags in opportunity pipeline. So opportunities, color-coded pipelines with smart tags. Okay, maganda. Integration kay TikTok coach meron na. Oo nga no, ay, oo, nabasa ko 'yan. Pwede na yung TikTok messages. Easy. Pero hindi pa siya possible sa AI. Sana ano ni JHL na possible na yung AI. Okay, so pwede ka nang mag-add ng smart tags and color coding. Oh, excuse me, guys. Ayan, so let's see kung ano pa yung pwede natin gagawin sa color coding nung pipelines and stages. Multi-object task association. So what's the multi-object task? Ayan, so contacts, task, surfboards. So, ayan, ka-add ka na ng custom object. Naka-live tayo sa TikTok now, coach. Kaninong TikTok? TikTok mo ba, Sir Eric? Yun sana ipapaano ko eh. Sige nga, wait lang. Bulk SMS upgrade. Complete redesign, build for speed, clarity. Ayan. Ano to? Redesign build? Nice! Naka-live tayo sa TikTok ni Sir Eric. What's this? Conversation, ano, mali yung embedded link ninyo, boss. Hindi pala, conversations pala to. Redesign built for speed, clarity, and control. So, kailangan nga to talaga. So, meron na tayong bagong conversation menu. So, bulk SMS upgrade, TikTok DMs and comments automation. Maganda to. Very nice. Meron ng TikTok and comment integration, DMs and comment automation. Kung possible na to, Ma'am Jen, kung available na yung trigger na TikTok DMs, so pwede mo nang ma-add yung conversation AI na step. So pwede na yung conversation AI via automation. Merge duplicates, all right, restore page revamp. So meron na tayong restore page sa mga natatawa ko, yung mga na-delete ko yung page ko na hindi ko sinasadya. Pero imagine guys, kapag magdi-delete ka ng page, ilang click yon. Tapos lalagay ka pa confirm or delete, di ba? Lalagay mo pa yung word na yon. So, naisip ko, grabe naman. Yung hindi mo sinasadya, ang haba ng steps na yon bago mo hindi sinadya. So, ayan. Restore contacts. Find and select restore contacts. How about the page? Contacts lang pala to, hindi pala page. So, kung page, guys, still, we need to contact GHL support. Sila pa lang ata yung pwedeng mag-restore ng mga funnel pages na delete.
Set and track response time goals via SLAs. Service level agreement. Service level. Instead, conversations to ensure teams respond promptly across every chat. Okay, SLAs. Especially for support. Go Collab turn members into growth partners with community affiliates. Okay, that's nice. Ba't walang mga help articles? Yeah, yep. So meron ng affiliates yung Go Collab. Calendar, centralized availability management with schedules. So marami na centralized na yung availability. Sana merong health docs. Ayan, merong health docs. So availability, schedule, and then makikita mo na lahat ng pangalan ng mga, makita na lahat ng mga schedule 3, and then add schedule, edit schedule. Then you can also pin yung mga schedule. So sales schedule. Alright. So pwede ka na mag-create ng group. Tapos yung group na yun, meron silang certain schedule. Tapos yung schedule nila, pwede mo na siyang iselect dun sa calendar. For example, yung sales, available lang yung sales 9 to 5. Tapos yung support, available lang during night, like 6 a.m. to 6 p.m. to 4 a.m. So, pwede mo siyang i-save yung mga schedule, ng collaborative schedule. And then, yun yung ilalagay mo dun sa calendar na relevant. And then, SMS notification na available for calendars and services. Nice. Conversation AI version 3. The new flow-based builder. Okay, so yun nga, meron na siyang flow builder. So ito yung parehas lang naman dati. So meron na siyang separate trigger. Tapos pwede ka nang makakreate ng AI actions. Okay. So maganda to. Maganda tong process na to. Especially for now, sa use case namin. Di ba kapag yung iba, alam nila na bot yung kausap nila. So magsisend yan ng message na, can I talk to a human or are you a bot? Kapag ganun yung mga message nila, ganun na yung mga phrase. So yun na yung time na pwede kami mag-send ng internal notification dun sa certain user or certain team member. So, yep, maganda to na na-automate na yung conversation tsaka ito yung AI actions. 'Di ba? Mga custom message, AI message, tapos pwedeng syempre automation to. So meron tong internal notification. Yan, AI capture information. Yung sabi ko kanina, kapag sabihin nila, I want to talk to a human or can I talk to a human admin, something like that. So, yan yung ita-target mo. Tapos, meron ding relevant to automation, and then end conversation, splitter, or ayan, maganda to. Para na talaga siyang, remember when we build the flow nung chatbot, meron siyang objective, di ba? So, parang ganito na din yung gustong i-build ni JHL, pero in their own way. Very exciting, guys. For everyone na andito, make sure to check out yung Conversation AI. It's getting better and better. And ang bilis niya lang ibenta talaga. No? Kahit yung simulan nyo lang muna ngayon yung mga low ticket pa lang, yung mga meron silang website, marami silang visitor, lagyan nyo ng chat widget, or yung mga nagraran ng Facebook ads, gusto nilang merong first level support dun sa
inbox nila. So yun, offeran nyo nung chatbot. Mabilis, ang kagandahan kasi nung conversation AI, mabilis siyang i-build. Pangalawa, yung delivery part, yun nga, mabilis i-build, delivery part. And then pangatlo, almost instant yung value na mabibigay. Kailangan lang siya ng monitoring for the first few weeks. Pero ngayon, gumaganda yung system nung conversation AI, kahit siguro hindi na 1 week, kahit few days na lang siguro, or as long as kung merong mga bagong conversation, i-check mo lang. And then services version 2. So service calendar version 2. Workflow, company-based workflows, trigger and action. All new contacts detailed page. Mobile app 4. So gusto ko makita to, 4.0 na mobile app. So meron ng Ask AI. Yeah, nakikita ko na to, itong Ask AI dun sa high level na mobile app. Calendars, PayPal support for calendars and services. Mobile app, multi-location incoming calls. Okay. Brand boards, global custom colors in color picker. Voice AI, outbound calling compliance. Okay, so meron ng outbound calling and they provide the compliance. Oh, very nice. Maganda to, guys. So meron ng outbound call yung voice AI. Tsaka yung compliance, of course, parehas ang A2P. Local presence dialing for mobile app, calendar, WhatsApp notification, communities, live streaming and video calling. Definitely, gagamitin natin to sa portal natin. Yung live streaming and video calling. Soon, announce natin. Hindi pa kasi available ngayon sa of course, sa portal natin. But once this is available, siguro pass na tayo sa hindi na tayo magdi-Discord. So, i-close na natin yung Discord, tapos doon na tayo sa portal lahat. And eto guys, I'll try my best to compute kung ano yung magiging additional expenses. Pero siguro going forward, try natin mag-build ng app, mobile app na mismo sa portal para mas accessible na siya. Kaysa sa pupunta ka pa ng browser or pupunta ka sa GoCollab, yung meron tayong sariling mobile app, tingin ko it will be very helpful. So websites and funnels, all new AI page builder, so AI page builder, new era for workflow design. So advanced builder sa workflow. Okay, so tingnan natin. So advanced, okay, so same. Meron ng mga nudes. So yun nga, standard builder tsaka meron ng advanced builder. So ini-improve nila yung yung mga ganito na yung itsura. Contact tags. Kagaya sa N8N, no? Tsaka sa make. So ganyan na yung builder, itsura ng builder. And then I also heard na yung funnel AI is getting better and better. Ay, pangit pa. Mali. So, hindi pa siya ganun ka-okay. Pero let's see. Tingin ko since available na yung mga available na yung Lovable, available na yung mga Replit, well, iba yung Replit, but the idea is, if ganun na yung mga binibuild na output ng mga AI designers, like website, funnel design, then definitely aabot din si high level na ganun na din yung itsura ng outputs. From the top, naku po, meron pa akong meeting, 9:30 guys. So, I think that's it for... Tapos na, Master. Kakatapos. Pumunta ka ba ng Master? Gusto ba? Tapos pala. Tapos na. Kakauwi lang. Sige. Kakauwi lang. And na-enhance na, coach. Parang lovable na din yung funnel. Oh, that's nice. With these updates, coach, are you also updating some of the vids in the tutorial? Yes, definitely. So yung mga bagong updates, lalo na yung mga malaking topics talaga.
Like yung mga, ang tawag nung kanina, yung AI agent, mga ganon. So, gagawa tayo ng topics for that. And ano pa ba? Existing, siguro yung funnel building challenge, it could be additional or updated na version dun sa existing na mga videos. Master, yung automation challenge din, gamitin natin yung advanced builder. Yup, yes, gamitin na natin yun. Yes, Ma'am Malu. My question, Coach. Yes po. Hindi sa coach, hindi sa update, Coach. About sa SaaS, Coach. Mm-mm. Yung di ba pag nag-create ka, Coach, ng plan sa SaaS configurator, monthly and annually, di ba may link dito, Coach? Pwede ba siyang yung link na yan, yun yung ilalagay sa button ng yung funnel homepage? Yes, Yan, pwede yan naman. siya. Oo, pwede po. Kasi di ba Pero, usually, Coach, di ba gumagawa ng product? mm-mm, And then, ano mo siya sa checkout page. mm-mm. So, yan siya. Pwede na yan siya sa button. I-direct na siyang ilagay. Pwede. Pero ang problema, if ganito siya, hindi mo matatrack yung CRM, yung updating pipeline, yung, let's say for example, email confirmation. Yung copy sale link, yan siya. Yung copy sale link, hindi siya makakatrack kapag gagawin. Oo, kasi hindi pa to connected sa hindi pa siya connected sa sub-account. Kasi sa sub-account nangyayari yung mga automation, di ba? Yung automation, yung mga welcome emails, yung mga So, how about, Coach, gagawa ka ng product payment link? Di ba sa may product, may parang sa product ng ayun, sub-account. pwede din yun. Payment link. Actually, yun yung ginagawa namin for 6 months access sa So, sa sa payment mga link na yon, Coach, di ba ma-attach doon yung product na Yes. ginawa mo? So, Mm-mm. pwede na yan siya ilalagay sa button. Yep, oo. Pwede na yun. Okay. Kasi yung payment link nasa sub-account. So it Mhm. means matatrack na nung sub-account yung automation na kung ano yung gusto mong automation doon. Kasi Oh. ito kasi sa SaaS configurator, hindi pa to natatrack sa sub-account. So ayun po yung Di siya natatrack kahit di ba sa sub-account mo naman ginawa yung product? Yung sa sub-account ginagawa, yun yung version 2 nung SaaS configurator. Eto, kapag dito mo siya gagawin sa ito yung version 1. So yung version 2, hindi namin ginagamit kasi nagkakaroon kami ng issue doon. Tsaka marami siyang mga bug, ganun. So, What do you mean by version 2? Yung pwede siyang gumawa ng sa account level? sa sub-account level. Ang version 1 yung siya sa Stripe? Yung version 1, yung dito sa SaaS configurator. Yung version 2, yung example sa Funnel Genie. So, example sa Funnel Genie, pwede kang gumawa ng SaaS product dito eh. Siguro ang ibig sabihin ni Coach, sa version 2, kailangan mong pumasok doon sa sub-account ng agency, tapos doon mo gagawin yung Yeah, yung ganun plan. nga. So, di ba doon sa SaaS configurator ka gagawa? Di ba pag nag-add ka ng account doon, may dalawa kang option doon Stripe and like sa example, Funnel Genie. So, yung kunyari, kung papiliin ko yung Funnel Genie, di ba doon kakagawa ka ng product? So, ito yung version 2. Yeah. So, ginawa mo siya sa sub-account. Yung version 1, doon mismo sa SaaS configurator. Okay. Hindi siya dati sa Oo. Okay. Ako, I don't recommend na gagawin siya sa sub-account kasi sa experience ka namin, nagkakaroon ng issue kapag version 2. Siguro, na-fix nila ngayon pero sa amin, hindi na namin, hindi na namin ni-risk kasi hassle. Marami kaming before na nasa version 2. Transfer din namin sa version 1. So, nag-create lang kami ng plan dito. Okay. And then, yung plan dito, in-import lang namin. So, dito sa products, import from Stripe. Oh, I see. So, dito lalabas yung nasa version 1 ng mga products. So, hanapin mo lang yung code nila. Yung, price underscore. Stripe nga siya. Oo. So, example, ito. So, hanapin mo lang yung code ito. So, price underscore 1R
8H. So, yan yung pwede mong i-copy paste yan. Ayan. Pero coach, di ba kapag, like say for example, nagawa mo yung plan na yon from there and then pinili mo yung sub-account, agency sub-account, nakikita din siya dyan eh, sa configurator na yan. Nagre-reflect din siya dyan. Dito sa SAS configurator? Yes. Oo, nagre-reflect din yung version 2. So, Tapos ibig meron sabihin, siyang, kahit nagre-reflect siya dyan, kapag kinuha ko yung link na yon, hindi pa rin siya trackable? trackable na since ginawa mo Kasi yung, sa ano na siya eh, sa agency sub-account na siya eh. Meron na siyang product din doon eh. eto, meron siyang version 2 nakalagay. Trackable na yun. Pwede na yun trackable since yung ginawa mong product is under the sub-account. As long as dumaan siya nung sub-account, trackable na siya. Oo. Mm-mm. Okay, coach. Thank you, Pose. Sige po, you're welcome po. Alright, any question guys? Parang lovable na. Sige, check natin yan late. Check natin yan guys. I'm excited sa Funnel AI. So, meron lang siyang cost, pero kung maganda naman yung output, so why not? Imagine kung yung design part, ilang araw yung tinatapos, tas kahit magbabayad ka ng like $1 for, di ba? $1 or let's say max $5 for one complete design na nung gusto mong gawin na funnel or website. Di ba? Okay lang ako magbayad ng $5 kung gagamitin ko to sa client ko, tas yung binayad ng client mo, 1,000 USD. Of course, may automation pa involved, pero yung funnel design, web design part, madali na lang. Sana may cloner na sila. Meron silang cloner for ClickFunnels. Pero yung cloner na merong benta, nagbebenta yan si I forgot the name. But Si there's Gaston. someone. Sino nga yun, Master? Yung kay Sir Per Gabriel. Yung sa super Yung cloner kay po, Fer coach, si Fer Patel. Oh, Sir Meron na rin Patel. yung kay Gasten. Meron ngayon bago si Justin Sun, AI, din, cloner. Cloner din. Pero Wow. sa meron niya na yun, yung sa AI funnels funnel niya AI yun. niya. Opo. Okay, I see. Galing. Parehas kasi yung nasa internal team dati. So, alam nila yung alam nila yung process sa back end. Sana merong coach yung sa sa ibang web builder, no? Kasi same builder lang eh. Sana yung pwede sa ClickFunnels, sa WordPress. Oo, 'di ba? Para Easy. para easy na. All in one. Andun na lahat. So, I think guys, that's it for tonight. I hope you had a good session tonight, no? And eto lang sana guys. Meron akong ginawang TikTok because I'm trying to be more, ang tawag na ito, visible na sa natin, sa mga online presence, kumbaga. So if you can follow our TikTok para makapag-live na tayo. Wala pang laman guys. Ang ko lang, para gusto ko lang mag-live, yung content siguro later on, since meron na kaming production team. Pero yung live, gusto ko mag-live sa TikTok like 1 hour every night, ganon. So, if you can, wala pa, bagong gawa pa to. If you can follow our TikTok page, yung nasa link dyan sa baba. So, pwede nyo i-follow yan. Kapag umabot ng 50 followers, doon pa lang pwedeng mag-live. Kasi, si Sir Eric kasi, na yan sikat na yan sa TikTok. 100K followers na yan, 300K yata. So, nakakapag-live na. Ako wala pa tayong followers, 4 lang, no. Tapos, yung dalawa dyan, personal account ko pa. De, joke lang. So, if you can follow our TikTok page para magkaroon tayo ng live dyan, and then pwede nating i-live yung mga kwentuhan, mga discussions natin mga short discussion natin sa Champs. Especially kapag lalabas na yung live streaming feature sa portal, sa community. So, dun, pwede natin gawin yun. Ako na ikalima. Panglima na. So, ayun thank you guys. So, that's our goal going forward. And again, we will have a new
resource sa community. So, early next week, we will send a calendar link. Early next week, we will send a calendar link to the portal wherein magkakaroon tayo ng one-on-one strategy call with me.